John 11:25. Nakita niyo na po ba? Maybe it's in your Bible. John 11:25. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. Sa Tagalog, sama-sama po natin basahin. Sinasabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon Diyos, binigyan mo kami ng pagkakataon makalapit sa iyo, ang purihin ka, ang pasalamatan ka. At sa oras na ito, patuloy ka namin hinahanap sa aming mga buhay. Nawa ang mga salita mo na ipapahayag sa umaga nito ay tunay na magbigay ng buhay sa bawat isang anak mo na narito. Mangusap ka. Magpakilala ka pa. Patuloy mo kami bigyan ng pagmamahal at pagtitiwala sa iyo. Na ikaw lamang ang paniwalaan namin at sa iyo lamang kami manampalataya. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good morning po sa bawat isa. Shalom! Pwede po ba natin batiin ang bawat isa ng shalom? The grace and peace of God be with you all. I would like to acknowledge the presence of Pastor Bob and Auntie Dolor in our midst. Can we give God the best clap offering? Ngayon po ay nagpapatuloy po tayo sa ating series, The Jesus, The Great I Am. At nasa pangilan, declaration na po tayo ni Jesus sa umaga nito. Now, this is the fifth na sinabi ni Jesus kung sino ba siya. At ipinakilala ni Jesus kung sino siya. Sabi niya, I am the resurrection and the life. Pwede po ba natin basahin? I am the resurrection and the life. So, ito po yung panglima sa declaration ni Jesus kung sino siya. Sa pito, ito na yung panglima. At nakita po natin doon sa pinanood natin, it's about the death of Lazarus. Earlier, nakita po natin na bago siya mamatay, may sakit lang muna siya. At ang mga kapatid niya na si Mary, si Martha, sinabi po diyan sa John chapter 11 ay talagang mahal ni Jesus. Ang mahal ni Jesus, itong magkakapatid na ito, at nakiusap ang kanyang kapatid na si Martha na pagalingin si Lazarus, pero instead na puntahan ni Jesus ang kanyang kaibigan na si Lazarus, nagstay pa siya ng few more days in your Bible in chapter 11 and verse 6, nagstay pa siya ng ilang days kung nasaan siya, instead na pumunta doon kay Lazaro na may karamdaman. Pero hindi ko maintindihan ng mga disciples kung bakit hindi agad pinuntahan ni Jesus yung masakit. Pero ang sabi ni Jesus sa kanyang mga salita, it is for God's glory. Sino po sa inyo dito yung naniniwala na mahal kayo ni Jesus? Amen. Amen. Pero alam niyo ba yung pagmamahal ng Panginoong Jesus sa atin, hindi niya laging ibibigay yung request natin at the time that we wanted it. Sino po sa inyo yung matampuhin? Pag hindi binigay ng nanay at tatay niyo yung gusto niyo, nagtatampo kayo. Di ba? Sasabihin niyo, kaya naman bilhin ni daddy ko, bakit hindi ibigay? Kaya naman gawin ng nanay ko, pero bakit hindi ginagawa? No? Sino naman sa atin yung matampuhin sa Diyos? Sometimes, we ask God, Lord, kung talagang mahal mo ko, dapat gawin mo ko. Kasi ngayon ko na kailangan ng pambayad. No? Ngayon ko na kailangan ng kagalingan. Ngayon ko na kailangan ng himala. But in the story of the death of Lazarus and
yung sinabi ng Panginoong Jesus na siya yung muling pagkabuhay at ang buhay, pinakita dito, it doesn't mean na mahal ka ng Diyos, gagawin niya ang gusto mo sa panahon at sa oras na gusto mo. At dahil hindi ba ginawa ng Diyos ang inihiling mo, ay hindi ka na ba niya mahal? Napakaganda po ng storya dito na kung saan in-explain ng Panginoong Jesus sa kanyang mga disciples, hindi ang karamdaman, no? Magbibigay talaga ng kamatayan kay Lazaro kung hindi ito ay magpapakita ng kaluwalhatian ng Diyos. At pagkatapos, sa verse 4, namatay si Lazarus, nagpatuloy po si Jesus sa kanyang journey sa Bethany. Nandun po si Lazarus sa kanyang bahay, in-inform yung mga disciples na patay na si Lazarus. Pero ang sabi ni Jesus sa verse 11, natutulog lang siya. Ano kaya ibig sabihin ng Panginoong Jesus sa mga salitang ito na binitawan niya? Ang mga kapatid ni Lazarus, si Mary, naalala niyo po yung Maria na nagbubos ng pabango, no? Sa paanan ni Jesus at ipinunas niya ang kanyang buhok. Sabi ng Panginoong Jesus, iba itong babae ito. Ito po yung kapatid niya, si Lazarus at si Martha. They have this faith in Jesus. They believe that Jesus will heal their brother. Pero, ang sinagot po ni Martha, nung nakita niya na si Jesus, sabi ni Martha, alam ko naman na muli mong bubuhayin. No? Kailan daw niya bubuhayin? In the last day, in the resurrection, sa araw ng pagkabuhay, ang kanyang kapatid. Pero hindi naintindihan ni Martha at ng mga alagad, ano yung ibig sabihin ni Jesus sa mga oras nito. Kung babalikan po natin yung konteksto ng pag-aaral natin sa declaration ni Jesus kung sino siya, maalala po ba ninyo na every time He is declaring that I am the bread of life, nagagalit po yung mga Fariseo. Sinunod na sinabi niya, I am the light of the world. Nagalit pa rin sila, sino ka para sabihin ikaw ang liwanag ng sanlibutan? Ikaw ay isang guro lamang. Pero nung nagpagaling si Jesus ng bulag mula sa kanyang pagkapanganak, binigyan niya ng paningin ang bulag, mas nagtindi yung galit ng mga Fariseo. Sino siya para magbigay ng kagalingan? At nagpakilala ulit si Jesus. I am the door, and I am the good shepherd. Alam niyo, pagkatapos po nito, if you are with me in your devotions, sabi po dyan sa John chapter 10, sa pagpapatuloy, lamang nagalit ng mga Fariseo, sino ka para sabihin, ikaw ang mabuting pastol? At sinagot pa sila ni Jesus, hindi niyo ako nakikilala dahil hindi niyo alam ang aking boses. Ang nakakakilala lang sa akin ay ang aking mga tupa dahil sila ang aking flock, sila ang aking mga tupa, sila yung makakakinig at makakaunawa sa akin. Isipin niyo, sabihan ka ng Panginoong Yesus ng ganito, kumuha sila ng bato. At babatuhin nila, gusto na nilang patayin si Jesus because they believe that Jesus is a blasphemer. Ang sinasabi niya ay walang katotohanan at hindi sila naniniwala ang mga Hudyong ito na si Jesus ang kaligtasan at siya ang Mesyas na sinugo ng Diyos Ama sa mundo ito. Anong nangyari? Nung kasunod na pangyayari, ito po yung kamatayan ni Lazarus. Umalis siya sa lugar na kung saan babatuhin siya. Sinabi ni Jesus, I am the resurrection and the life. Jesus is claiming both that He is the resurrection and He is the life. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Walang muling pagkabuhay, there is no resurrection apart from Christ. There is no life apart from Christ. Sino po sa inyo yung namatayan na ng mahal sa buhay? Magulang, asawa, anak, kapatid. Maybe, nung namatayan ka ng mahal sa buhay, ang una mong naitanong, bakit? May sumagot ba ng tanong natin ng bakit? In grieving and losing someone we love,
this question will always be left unanswered. Why? Bakit? But this morning, Jesus is telling you, ako ang muling pagkabuhay at ako ang buhay. Ano bang ibig sabihin ni Jesus? Dahil sinabi niya itong statement na to. Jesus makes this statement to show the people and to show you His divine nature. Na hindi lamang si Jesus basta teacher. For many months, we discussed yung sermon ni Jesus doon sa bundok. He's really a great preacher and a teacher. Pero ngayon, ipinakikilala ni Jesus ang kanyang sarili, hindi bilang isang guro at pagkapangaral. Sinasabi din niya in his declaration na hindi lang siya basta propeta, kung hindi siya yung divine Son of God, at mula sa kanya, hawak-hawak niya yung authority na mapagtagumpayan ang kamatayan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. This statement is a direct declaration of who Jesus is. He is divine, at ang role niya sa mundong ito ay magbigay ng kaligtasan. God the Father is the planner. Tignan mo yung katabi mo. Mukha ba salbahe? But we all have sinned. We have fallen short. Lahat po tayo nagkasala. Minsan di lang tayo aware na nagkakamali tayo, nagkakasala tayo. But we all have sinned. But because of this, na in-inherit natin sa kay Eva at Adan na kasalanan na naglayo sa atin sa Diyos, yung plano ng Diyos na makapiling natin siya dahil siya ang nagdikha sa atin. Nanatili itong plano na ito kahit nagkasala si Eva at Adan. And the plan is that there will be salvation. That there is salvation. At ano pong plano ng Diyos Ama? He will send His one and only Son. And here, that is already sent through the life of Jesus. Pero nung natin si Jesus sa mundo ito, wala pa rin naniwala. He is the only way para sa ating kaligtasan. Hindi lang siya nagbigay ng buhay, kundi siya ang buhay at buhay na walang hanggan. Marami pong tao ang may buhay, pero kagaya po ng pinag-aaralan natin, may buhay ka nga pero wala ka naman sigla. May buhay ka nga pero wala ka naman gana. May pagkain ka nga pero wala ka naman appetite. May kama ka nga pero hindi ka naman makatulog. No? May pera ka nga pero hindi ka pa rin kontento. Kaya sinabi ng Panginoon Jesus dito, ako ang buhay at ang muling pagkabuhay. Jesus' role in God's plan for salvation ay ipinakita niya sa pamamagitan ng statement na ito. Binigyan din ni Jesus na siya ang pinagmulan ng physical life and ng spiritual life. Kung wala si Jesus sa buhay ng isang tao, walang buhay. Hello? Are you still there? Tignan mo yung katabi mo, papikin mo lang siya. Ha? This is one of the powerful declaration of Jesus kung sino siya. At nais ko po mga kapatid na maunawaan natin kung sino si Jesus bilang buhay at muling pagkabuhay. Siya po yung naging daan between God and us, human, na inoffer ng Panginoong Jesus ang kanyang buhay, na buhay siya sa mundong ito, bagamat siya ay Diyos, siya rin ay anak ng tao, at pinag-conceive sa pamagitan ng banal na Espiritu, at kailangan niyang mabuhay sa mundong ito upang maging daan sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. And this declaration, sinasabi po ng Panginoong Jesus, kung sino ang maniniwala sa Kanya, those who will believe in Him, they will have spiritual life. Dito natin mapapagtagumpayan ang kamatayan. Sabi po sa 1 John 5:11-12. At ito ang pagtotoo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan. At ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng Kanyang anak, at ito'y si Jesus. Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, meron siyang buhay
na walang hanggan. Kung si Jesus daw ay nasa iyo, meron kang buhay na walang hanggan. Ngunit, kung wala sa Kanya ang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. Sa bawat mananampalataya, sa bawat believers ng Panginoong Jesucristo, nasa iyo ang buhay na walang hanggan. And that eternal life, and that resurrection ng Panginoong Jesus na ibinigay sa iyo, imposible ito na mas maging makapangyarihan ang kamatayan kaysa buhay na walang hanggan. Ano po ang ibig sabihin nito? Taon pa po ba kayong mamatay? Let's just be honest. Do you still fear death? This morning, as we end this sermon, my prayer that you will not fear death. Because there is no death for those who believe in Jesus. There is no death for those who have Jesus in their lives. Ang sabi po sa 1 Corinthians 15:52, ang aking katawan na bubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok. Ito po yung mangyayari kapag ikaw ay namatay na sa mundo ito. Ano daw po yung mangyayari? Ang iyong katawan na nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok. At ang katawang namamatay, ano po may papalit dyan? Papapalitan na katawang hindi namamatay. Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng hindi nabubulok, at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinabi sa kasulatan, nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay, nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay, nasaan o kamatayan ang iyong kamandag, ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Mabubulok ang katawan mo. Pero ang katawan mo nabubulok ay mapapalitan ng hindi mabubulok. Maaari kang mamatay sa mundo ito. Tamang-tama po yung series natin, no? November 2 sa Angono, no? Ginugunita yung mga namatay natin mga mahal sa buhay. Paano kaya kung yung sila, no, lumabas doon sa lupa, siguro magtatakbuhan tayo ngayon, dapat kagaya na nangyari kay Lazarus, no? Nagtakip sila ng ilong kasi naagnas na si Lazarus, may amoy na pero matindi pag yung kalansay, naglakad pa. That one, hindi na ginagawa ng Panginoong Yesus ngayon. Why? Because during that time, abstract, they don't fully understand ano ba yung muling pagkabuhay. At pinakita ng Panginoon, ano talaga yung muling pagkabuhay sa pamagitan ng muling buhay na ibinigay niya kay Lazarus. Binigyan po tayo ng Panginoon ng pangako. And the promise of God na binigay sa iyo, there is eternal life. Meron buhay na walang hanggan. Kung ikaw ay maniniwala kay Jesus. At ang buhay na walang hanggan na ito na meron ka, kasunod na nangyayari sa iyong buhay na mabago. Amen? There's transformation doon sa physical na buhay natin. May disiplina na po ba kayo sa pagkain? Because I want to honor God. I want to serve the Lord. Gusto ko pa mabuhay ng mahaba. No? Maglilingkod pa ako sa Kanya. May disiplina na po ba tayo sa bawat araw ng buhay natin? And yung sa simula ng discipline, sinishare pa ni Kuya Xavier yung mga devotion ng mga kabataan natin. Kuya Xavier, nagdi-devotion sila. Una, natatakot sila sa iyo pag wala silang nag-present na devotion. Pero ngayon, gusto na nila mag-Bible school. Amen? Kasi hindi na discipline. Di ba minsan, pag mahirap gawin sa umpisa, it takes a lot of discipline sa katawan natin, gusto natin tumakbo, gusto natin maging physically fit. It takes a lot of discipline to eat healthy food, to exercise.
It takes a lot of discipline in our spiritual life. Nagigising ka para manalangin, magbabasa ka ng Bible, it takes discipline. Pero hindi mo namamalayan yung discipline na yun, it turns to love. It turns to passion. Hindi lang siya basta napipilitan, disiplinado ka. But you love what you're doing. You love exercising. You love eating healthy food. You love praying, waking up in the morning. You love reading the Word of God and obeying the Word of God. Hindi na nagiging mahirap sa'yo. Why? When you're beginning the discipline, it turns into passion. You love what you're doing eventually. At ang buhay natin sa mundo ito, pansamantala. Maybe we are still having this fear of death. Pero ang sinabi ng Panginoon sa statement niya, I am the resurrection, I am the life. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ano ba yung ibig sabihin ng Panginoon Jesus dito? Pinoprovide niya sa atin yung godly perspective na maunawaan natin yung mga spiritual matters. At ang sabi po sa John 11:23-27, samahan niyo po ako sa pagbasa. Jesus said to her, your brother will rise again. Martha answered, I know he will rise again in the resurrection at the last day. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. And whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this? Yes, Lord, she replied. I believe that you are the Messiah, the Son of God, who is to come into the world. Amen. Sinabi po dito yung una, sinabi ng Panginoong Jesus, Jesus said to her, your brother will rise again. Ano bang ibig pang sabihin ng Panginoong Jesus na muling babangon ang iyong kapatid? Hindi ito maintindihan ni Martha, kaya sabi niya, alam ko, in the last day, muling babangon ang aking kapatid. Pero hindi niya naiintindihan yung sinasabi sa kanya ng Panginoong Jesus at that time, immediately magbibigay ng muling buhay si Jesus sa patay na. Sometimes, kapag meron pong namatayan, ang madalas na comfort na binibigay sa atin kapag namatayan tayo, okay lang, makikita mo pa naman siya. Hello? Nasabihin na po ba kayo niya yung namatayan ka? No? Sabi ni Ate Yoli, nang binisita ko siya, excited na daw siya na sa araw, mamimit na daw niya si Roddy. Sino po ba yung Roddy? Asawa niya. Ano sinasabi ni Ate Yoli, no? Excited ako, Pastora, one day mamimit ko na si Roddy, pero hindi mo na siya asawa doon. One day, hindi na yun. No? Tignan mo yung katabi mo, kaya tayo ulit mag-mimit. Makilala pa kaya kita? Ikaw pa kaya yun, no? Kasi bago na daw yung katawan mo. No? But one day, we will meet. Pero sinabi ng Panginoon Jesus dito, na muli niyang bubuhayin. Hindi future, kundi that very moment. Instant, nagbigay ng Panginoon Jesus ng muling pagkabuhay kay Lazarus. Mark believe that resurrection is an event. But Jesus shows her and us that the resurrection is a person. And that is through the person of Jesus Christ. Kung nasa iyo ang Panginoong Jesus, walang kamatayan. Hindi ka mamamatay. Yung katawan mo lang nabubulok ang mabubulok, pero papalitan ng bagong katawan. Sa English, we call it like that glorified body. And second, sinabi ng Panginoong Jesus dito, I am the resurrection and the life. Kinlay ni Jesus, siya yung muling pagkabuhay at ang buhay. This is difficult to understand. Ano ba yung sikreto ng muling pagkabuhay at ng buhay? Instead, pinakita ni Jesus na siya yung muling pagkabuhay at buhay na pinakita ni Jesus. Kung makikilala niyo ako, maiintindihan niyo yung muling pagkabuhay. Kung tatanggapin niyo ako sa inyong buhay, magkakaroon kayo ng muling buhay. Yung knowledge mo ni Martha here of eternal life, magulo pa, abstract. But Jesus proved that knowledge of eternal life. We can have eternal life through Jesus Christ if we have a personal relationship with Jesus. Amen.
kung meron kang relasyon kay Kristo. Hindi religion. Relasyon kay Kristo. Na siya yung tagapagligtas. Na siya yung nasusunod sa iyong buhay. Na siya yung mahal mo. Higit sa ano pa man sa mundo nito. Relationship with Jesus Christ will bring you in that eternal life if you have Jesus. And third, the one who believes in me will live even though they die. Napaka-bold ng sinabi dito ni Jesus at challenge niya si Martha na magtiwala sa Kanya. Magtiwala sa Kanya na siya ang source ng eternal life. Pinakita ni Jesus na siya ang mapagtatagumpayan niya ang kamatayan. Hello? One of the greatest fear that we would ever have is death. Pag nagkasakit tayo, gusto natin bumalik kasi ayaw mo pang mamatay. But reality, this body, may expiration. Check mo nga sa damit nyo kung kailan expiration mo. Diba? Mahilig po ba kayong kumain ng expired na? Ako po, tagakain ng expired kasi nanghihinayan ako. May gatas kaming binili. Pag galing namin mula sa Korea, yung mga gatas expired na, no? Sinubukan ko pang inom-inom pero nararamdaman ko maasim na eh, no? Pag nakita yung asawa ko, pagkagalit siya kasi ang daming expired, no? Pag expired na, ibig sabihin, sirada. Kailangan na itapon. Alam mo, may expiration ka din. Sabihin mo sa katabi mo, may expiration ka pala. And that expiration is the end of your body na nabuhay. But praise the Lord, kasi the expiration ng katawan natin, papalitan na hindi na nabuhay. Nang wala ng kapintasan, nang wala ng karamdaman. Dahil may muling buhay kay Kristo. At habang nabubuhay ka dito, hindi ka nakatingin doon sa buhay na walang hanggan. Habang nabubuhay tayo sa mundo ito, we can live our life not having fear over death, kung hindi nabubuhay tayo ng abundance ng life natin na everything naman sa mundo nito temporary. Alam nyo, sinabi po sa binasa natin kanina, minsan nalulungkot tayo, we are mourning, but there's always joy, there's always dancing. Every time na may kalungkutan. Kapag meron tayo hindi pagkakaintindihan, huwag na natin palagalin. Kasi maiksi lamang expiration mo, baka 3 months, di ba? Ang Korean milk, 6 months expired na. Pero Philippine milk, 1 year, no? Mas matagal pa lang expiration natin, no? Mas matagal ka pa lang mabubuhay. But ang buhay sa mundo ito, gaano pa natin piliting humaba ang katotohanan pansamantala. Maiksi lang. Doon sa maiksing expiration na you will end, kung malalaman mo kaya kung kailan ang expiration mo, are you going to still think the way you think right now? Are you going to still live the way you live right now? Titiisin mo pa rin ba yung mga tao na galit ka? Hindi mo pa rin ba igagalang ng mga magulang mo dahil lagi silang mali? Mananatili mo rin ba ikaw sa sitwasyon na ganyan? If you would know, uy, 3 months na lang pala yung expiration ko. Anytime pwede na pala. I believe you will live a different life. And hindi natin alam kung kailan talaga yung expiration natin. Only God knows. Pero napakaganda po na matutunan natin dito. Kung paano inisip ni Martha, yung victory over death was a future expectation. Kinurag ito ni Jesus, showing her that victory is a present reality. Pwede kang maghaluhay sa mundong ito na tulad ng isang mananalumpay. Hello, amen? Tagumpay ka. You're victorious in Jesus Christ, through Jesus Christ. Napagtagumpayan natin ang buhay at meron tayong muling pagkabuhay. Na mapagtatagumpayan mo anuman ang pinagdaraanan mo ngayon dahil si Jesus
ay pinaniniwalaan mo. Mapagtatagumpayan mo anuman ang pinagdaraanan mo ngayon dahil kasama mo ang Diyos at nasa iyo siya. Church, napakaganda po ng sinabi ng isang greatest preacher. He is a famous preacher in the 18, this is Charles Spurgeon. Tinagurian po siya Prince of Preacher. Kung ngayon, meron ng mga YouTube at kung ano-ano pa, during that time, he's weekly publishing his sermon. Hanggang po sa bahay namin, sa Taytay, na dumarating pa po nga, nung when I was a new pastor, binabasa ko yung mga sermon niya. It's like an old English. But, ang ganda po sinabi dito ni Charles Spurgeon. He's a preacher, and those that believe in Jesus Christ appear to die. But yet, they live. They are not in the grave. Nasaan daw sila? They are forever with the Lord. They are not unconscious. They are with the Lord in paradise. Death cannot kill a believer. It can only usher him into a freer form of life. Napakaganda. Na sinabi ni Charles Spurgeon, na ang kamatayan ay hindi talaga kamatayan sa sino man naniniwala at nananampalataya kay Jesus. Many of us fear death, but we are not aware how you live right now is your life death. There's no spiritual life. Busog na busog ang katawan na nabubulo. Pero uhaw na uhaw at gutom na gutom ang spirito na dapat ay binibigyan natin ng pansin. Many of us, we spend a lot of time with everything that is temporary, with everything that is physical and material. Pero na-overlook natin, bakit nga ba ako nag-aaral? Bakit nga ba ako nagtatrabaho? It's about life. And life na ibinigay ni Jesus, that abundance of life. We need to learn that life in this world is temporary. And that temporary na time na ibinigay sa atin, we can live that life in abundance, in its fullness, in its beauty, loving the Lord and loving the people na ipinagkatiwala sa atin ang Panginoon. Alam niyo kung bakit nagiging mahirap ang magmahal ng pagpatawad? Because your relationship with Jesus Christ is not right anymore. Kung ikaw ay madalas na nasasaktan, kung ikaw ay madalas na hindi maganda yung pakiramdam mo sa kapwa, balikan mo, kamusta kaya yung relasyon ko kay Kristo? Naniniwala ba ako sa Kanya? Kung totoo tayo naniniwala kay Kristo, ano man ang sabihin niya, gagawin natin. At ano man ang pinagagawa ng Panginoon, paniniwalaan natin, hindi para pahirapan tayo, kundi inaalis niya sa atin yung fleshly nature, your human nature, dahil God wants you to live in the Spirit, to walk in His ways, to live in the love of God, seeing the beauty of God in every season ng inyong mga buhay. Ito ang buhay. Ang mabuhay sa mundo ito ay mabuhay na mag-exit na may kalayaan gumawa ng kalooban ng Diyos. Ang mabuhay sa mundo ito ay mabuhay na mag-exit na meron ka man pisikal na karamdaman pero alam mo, may eternality. At hindi ka na pinagagaling ng Panginoong Jesus ngayon, I am telling you, there is eternal meaning. You will have Jesus in your life. Ano man ang pinagdaraanan mo sa umagang ito, whatever is your fear in life, tanggapin mo si Jesus na buhay at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Mababago ang buhay mo. Aayusin niya ang puso mo. Aayusin niya yung isip mo. Babaguhin niya kung paano ka magsalita. Iibahin niya yung pag-uugali mo. Gagawin ka ng tulad niya because He is preparing you sa graduation mo. Amen? Sino po sa inyo nakagraduate na? Magsabi ng amen. Amen. Praise the Lord. Nakagraduate na kayo. Pagka-graduate na ba tayo sa buhay natin sa mundo ito? Magsi-celebrate ba tayo? Walang kong graduate na malungkot.
ba? Pag graduate ka, may celebration na makakailan na yung magulang mo. Pag college, naku, tapos ng college, naku, nag-master ka naman, nag-PhD ka, anak, tama na. Kidding aside, graduation is a celebration. And when we could graduate, it's a celebration na I can see God. And kung hindi ka pa nakaka-graduate, sabihin mo sa katabi mo, pag-igihin natin. May exam. No? May practical. No? May exam tayo sa Panginoon. Meron bang exam na madali? Hello? Siguro pag yung mga teacher, gusto nila ma-perfect lahat yung estudyante nila, pwede nila dali, pero feeling nila, hindi na tungkol, di ba? Yung exam, laging mahirap yan. Yung exam ng buhay natin sa Panginoon, hindi madali. Kasi ni-stretch yung faith natin. Yung pag nag-exercise kayo, pag wala nang masakit sa katawan niyo, parang may ulam. Gusto maghahanap ka ng sakit kasi kailangan mo ng muscle, di ba? Yung pananampalataya natin lagi nasa stretch, pinatatapat ng bawat pagsubok ng buhay. Dahil napatutunayan kung nasaan ang pundasyon ng ating buhay kapag nasimula na ito, masubok. Are you giving up? Are you doubting your faith in the Lord? Are you doubting Jesus that He is the life and He is the resurrection? This morning, pagkatapos kong i-present ni Jesus ang kanyang sarili, that He is the resurrection and the life, Jesus asked Martha a very important question. In John 11:26, ang tanong po ni Jesus, do you believe this? Ang alin, that I am the resurrection and the life. Ano po ang sinagot ni Martha? Martha answered, "Yes, Lord," she replied. "I believe that you are the Messiah, the Son of God, who is to come into the world." At ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya kay Jesucristo, kailanman ay hindi mamamatay. At habang buhay ka pa sa mundo ito, kung tatanungin ka ng Panginoong Jesus, naniniwala ka ba sa akin? Ano masasagot? Kung naniniwala ka sa akin, hindi lang ako buhay na walang hanggan na kinakakatakutan ng mga nais ng pagtanggalin natin ang takot natin sa buhay. Dahil si Jesus ang buhay, at habang nabubuhay ka sa mundo ito, hindi ka pababayaan ng Diyos. At kung gagraduate ka na, mag-expire ka na, you don't need to fear death because there is no death for those who believe in Jesus.